Good day mga lods, mga sir. Meron tayo ngayong gawa rito na Sniper 150. So naglulubat tong motor na to kapag ginagamit. So pagka chinarge natin yung battery, pag tuloy-tuloy natin pinandar, so nalulubat siya. Ngayon i-test natin. Yan, magte-tester tayo. So ngayon may laman yung battery niya. Test natin, ayan. So meron siyang 11 volts. Start natin, tas basahan natin ng multi-tester or test light. Yun, start natin. Ayan, ito na mga leads mga sir, maandar na siya. Pero yung voltahe natin dito ay di man lang tumaas mga leads mga sir. Ayan, dapat pag naka-idle yan, pag umandar ang Sniper 150, nasa 13 to 14 volts na yan dahil naka full wave na yan. Pero dito mga leads mga sir ay mababa, steady lang sa 11 volts. So ngayon, itetester din natin tong fuse na to dahil sa paglobat, hindi naman natin pwedeng sabihin stator o regulator kagad. Test natin tong fuse na to na pumunta sa battery na isa. Ayan. So meron naman mga loads mga sir. So sa kabilang dulo meron din. Ayan mga loads mga sir, meron din siyang voltahe, ibig sabihin hindi busted yung ating fuse. So gumagana yung ating fuse. Pag na-test natin dito mga loads mga sir sa fuse na to, saka tayo lumipat naman dun sa ibang punto or ibang parts. Doon muna tayo punta sa kanyang regulator mga loads mga sir. Yan. So lipat tayo doon. Punta tayo dito sa harapan mga loads mga sir, dahil ang Sniper 150 ay dito sa harapan ng kanyang regulator mga loads mga sir, at tanggalin natin yung socket na ito dahil yung socket na ito ay dito pumunta yung wire nating stator. So dito pa lang matitest natin kung okay ating stator or possible na itong regulator ang problema. So ayan, so doon ang ating kanyang stator mga loads mga sir, dito yan lumabas sa dalawang wire na ito na dalawang pin ng socket na ito, yung dalawang white wire ang kulay mga lods mga sir. Sa pag-test ng ating stator mga lods mga sir, ilagay natin yung ating test clip sa body ground. Ayan. Tapos yung kabilang dulo ng ating test clip, isusundot natin mga lods mga sir dito sa dalawang white wire na yan. Pag sinundot natin yung dalawang white wire na yan at naka body ground tayo, dapat walang iilaw mga lods mga sir sa dalawang wire na yan. Pero bago natin gawin yan mga lods mga sir, dapat umaandar muna yung motor, kaya paandarin muna natin yung motor mga lods mga sir. Ayun, umandar na mga loads mga sir. Pupunta na tayo sa ating regulator, yung dalawang socket, itong socket na ito. So i-test natin yung dalawang white wire na ito mga loads mga sir, dapat walang iilaw dyan. Tulad dito mga loads mga sir, nakita nyo yan. So umiilaw yung isang wire ng ating regulator. Pagka ganyan mga loads mga sir, ayan, isang indication na yan na posibleng sunog ating stator. Dapat walang iilaw dyan sa dalawang wire na yan. Iilaw lang yan kung yung dalawang dulo ng wire na ito, doon tayo magtatab ng ating tester. Pero dito mga lods mga sir, yan, so iilaw ang isang white wire na galing dito sa socket na ito. Dahil yung socket na ito mga lods mga sir ay pumunta yan sa ating stator doon sa baba. Ayan, so ngayon tatanggalin natin mga lods mga sir yung cover na ito dahil nandito yung kanyang stator para ma-check natin kung sunog nga ba. Ayan, so tanggalin ko muna mga lods mga sir. Ayan. So, positive mga loads mga sir. Ayan, nakita nyo. Ito na yan. So, testing natin kanina. Ayan, so sunog kanya ang stator mga loads mga sir. Dito, lusaw na rin yung pinaka-plastic niya na to. At kita mo naman sa iba, so nangingitim na rin sila. Ayan, so sunog na sunog. So may contact na yung ating magnetic coil sa ating body ground, kaya umiilaw yung ating dalawang white wire na yan. Dahil full wave na ito ang ating regulator, dapat mga loads mga sir, iilaw lang ating test light pagka dulo-dulo ng wire na ito. Dito tayo nagtap ng ating test light ng clip tsaka yung kabilang dulo niya.
So, iilaw lang yun pagka ganun ang ginawa natin. Pero pag nag-body ground tayo dito, tinusok natin tong dalawang white wire na ito at umilaw ang ating test light. So, positive mga lods mga sir. Sunog ating stator, may contact yung ating rewind sa ating body ground pag yun ang ilaw. Ayan. So, positive. So, plate stator to mga lods mga sir. Ito yung cause kung bakit naglolobat ng battery itong Sniper 150 na ito. So, replace lang yan mga lods mga sir. So, okay na ang charging yan. Yan. Thanks for watching.